Maynila tayo, isahong 2 palapag na residential commercial area ang nasunog sa kanto ng Ayala Boulevard at San Marcelino Street. Sa report, nagsimula yung sunog alas 5:30 ng madaling araw kanina. Umabot ng ika-5 alarma bago na ideklarang fire out. Bandang alas 6:30, mag-iisang oraso. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection ngayong Fire Prevention Month, nanggaling yung apoy sa isang salon kung saan nadamay ang 15 establishmento. Kaya tayang nasa 1.5 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Sa Quezon City, sugatan na isang magbubuti matapos undayan ang saksak ng 2 sospek sa may Timog Avenue, Barangay South Triangle. Kinalala po ng QCPD Station 10 ang biktima si Dominador Toledo, 50 anyos. Walang permanenteng tirahan habang ang isa sa mga sospek ay kinilala lamang sa alias na Bigote. Base sa magbubuti tapos laban sa Bigote. Base sa pahayag po ng biktima, umiinom lamang siya sa nasabing lugar nang bigla na lamang lapitan ng mga sospek at walang kabog-abog na pinagsasaksak. Tama sa babat kaliwang braso ang tinamo ni Toledo. Sa ngayon po ay nagpapagaling na siya sa East Avenue Medical Center habang tuloy pa rin na tinutugis ang tagal naman ng mga pulis sa mga sospek. Tatak RMN! Sheriff Agwak, binulabog ho ng 4 na pagsabog. Sama natin sa balita, may report si Daisy Mangod. Live mula ho doon, RMN Cotabato. Daisy, radyo mo. Binulabog ng 4 na malakas na pagsabog ang bayan ng Sheriff Agwak, Maguindanao. Ang 3 magkasunod na pagsabog na mula sa bala ng M203 grenade launcher ay nangyari sa bakanteng lote hindi lamang kalayuan sa bahay ni Sheriff Agwak Mayor Bay Sahara Ampatuan kung saan ay sugatan ang mag-asawang Dato Ali at Bay Hana Kuli. Si Dato Ali ay nadaplisan ng shrapnel sa kanyang ulo habang si Bay Hana ay tinamaan sa tuhod. Ang ika-4 na pagsabog ay naganap sa palengke ng Sheriff Agwak kung saan isang tindahan at bodega ang tinamaan. Dito ay wala namang nasaktan. Kasabay ng 4 na pagsabog ay na-recover din ang isang bala ng RPG malapit din sa bahay ni Mayor Bay Sahara. Sa report ng PNP ay naka-recover sila ng 2 bala ng M203 at bala ng RPG na hindi sumabog. Paghihiganti sa mga nakaraang insidente naman ang nakikitang motibo ng kapulisan sa pangyayari. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. DZXL Ulat Palaro. Laro tayo, laro tama, na. Tama. Marathon. Ay, tinatawagan ho ng wala pa yung laro. Marathon Sports. Ito na, natawagan na ho natin. Marathon. At ngayon, nalasa po ng Las Cases sa unang pagkatalo sa PBA Commissioners Cup patapos ang 5 sunod na panalo. Natalo ang Aces sa team ng dati nila na head coach sa si Tim Cone na San Mig Coffee Mixers sa score na 75-68. Kung saan ay nanguna para sa Mixers ang kanilang import na si Denzel Bowles na may 16 points at 11 rebounds. Samantala, nagtala naman ng back-to-back victory ho ang Meralco Bolts sa unang pagkakataon matapos na manalo kontra Air 21 Express sa score na 89-88. Nagbigay sa panalo ng Meralco ang 2 steals na ginawa ni Chris Ross sa huling bahagi ng laban kung kahit umakyat sila sa 3-3 win-loss record. DZXL Showbiz Balita. Ito na, Oli. Ay, nako. Good morning. Hello, everybody and everyone. Hi, it's me again, Lolly. You're 1.5. Thank you. Pala yung kanta, buddy. My story for today is dedicated to Sultan Labay. In the Labay Army, ha? Oo, in the Labay Army. Andiyan na. Ready na sila para pumalakpak at humiyaw at lumaban sa kanilang teritoryo dyan sa Aurora Boulevard. Wish pa rin, parang wish ko lang, wish pa rin
ng PhilAm contestant sa mamaya babasahin ko yan ha. Mamaya na lang, okay? Huwag mong burahin. Itutuloy natin yan. Okay. May nagsulat kasi sa ating idiot board. Buti nakarating yung sulat sa atin. Oo. Kasi pag sa OPAP nawawala yan. Ay, sa OPAP. Saan? OPAP? Record section ng Malacanang. Nawawala. Hindi. Sa DFA. Sige. Alam mo naman sa atin. Sa DFA. Because you there find anything, don't find anything. DFA. Diba? You don't find anything in DFA. Diba? Where was... Okay. Tuloy ko na ha. Sige. Okay. Wish pa rin ho ng PhilAm contestant sa American Idol na manatili siya sa sikat na reality singing competition. Kahapon? Excuse me po. Ayos, ang cute mo naman, Loli talaga. Na-inlove na siya si PB. Mas na-inlove siya sa'yo. Duda nga ako dyan, tibuyan eh. Kasi hanggang ngayon, kanina nag-uusap sila ni Earl. Pero parang wala pa rin. Pero parang may ibang kausap din si Earl. Hindi, si PB ang may ibang kausap. Ganun ba? Maluwa-luwa nga umalis ng kwarto si Earl. Ay, kwarto ba sinabi ko? Kwan pala yun, opisina. Pero parang matangkad yung kausap ni Earl kanina. Matangkad. Oo. Baka doon niya si Kwan. Inilabas yung kanyang poot. Naku. Nabubuhi na yan si PB. Mamaya, sige. Eto na, kahapon, hindi naging masyadong maganda yung comment ng mga judges. Kay Adriana Latonio sa elimination first round. Well, sabi sa tweet ng 17 anyos na half Pinay, half Pinay, half American yan, di ba? Makikita yung kanyang pag-asa na makakapasok pa rin sa top 10 ng AI. Anong AI? Okay. AI, American Idol Season 12. Okay, sorry po. Tanga kasi eh. Okay, ininganyo niya rin yung mga taga-supporter niya na iboto siya dun sa kanila sa competition na AI, as in American Idol. Okay, maaring, para na tayo nagkampanya rito. Iboto nyo, parang awan nyo na. Iboto nyo na yung mga nasa Amerika ngayon. Total may WRMN, New York tayo. So iboto nyo daw yung ating Filipino-American pambato na si Adriana Latonio. Sa pagdial sa numerong 1-886-436 5709. Or kung si Ryan Seacrest pa yan, magsabi, vote online at 1-886-436-5709. Yun, ganyan. Yan yung American version. Accent, you know? Or mag-log on lamang sa website ng www.americanidol.com. Kita nyo na? Yan. Loli, hoy, naubos ang boses. Alam niyo naman ako, I transform. Thank you, that is my today showbiz. Hanggang mamayang tanghali, I love you because you love me. I am Loli. Sultan Labay sa'yo yun. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Si Sultan Kiram daw, sabi nila Sultan na walang kaharian, ganun. Naman, no? Si Rambo, Sultan na walang kabuhukan. Sabi ni Leo Navarro yan, ha? Hindi aking galing, ha, Rambo, ha? May nagsabi lang daw sa kanya din. May kasama tayong princess. Sige, ito ngayon. Princess. Nagising na. Gising na, ikaw? Ayan, nakamulat na mata. What's up, PB? Magandang umaga mga kasama. Para naman sa ating panghimagas, malapit na talaga ang summer. I'm sure naghahanda na kayong sumisid sa dagat at mag-swimming. Pero syempre, mas maganda paghanda na rin ang ating sexy body para sa beach. Ayaw mo ba magsalita na pala, Inchik? Hindi ko kaya. Hindi kaya talaga. Kaya, Inchik.
Ipapaubaya ko na po yun sa inyo. Napakaganda na yung tinuran. Loya. Pagpapaubaya. Ano-ano nga ba ang mga pagkain na mabilis nakakasunog ng fats? Unang-una dyan ang kalamansi. Dahil napapataas Iinom nito tayo ang niyan, mamaya. pH levels natin sa katawan at napapaalis niya ang fats sa atin. Oo. Ang masarap na inuming buko ay hindi lang nakakatanggal ng fats, nakakapagpaganda rin ito ng ating skin. Inumin tayo na yan mamaya, buko. Yes, buko. Avocado rin ay mababa lang ang sugar kaya mabilis ding i-burn. Pero di ba pag Kainin tayo avocado. Avocado, Avocado? di ba, masasarap siya may gatas tsaka sugar. Ha? Masasarap yung avocado pag may gatas tsaka asukal. Ba? Kasi pag avocado lang medyo bitter. Cholesterol naman, taas yun. Yun lang. Diba? Oo. Pero masustansya. Oo, masustansya. Avocado. Ayan. Akala ni isa dyan, posporo daw, burn ng fat posporo. Literal iha. na yun eh. Bukan mo doon sa asawa mo doon. Ang gulay na broccoli ay mayaman sa vitamin C na hindi lang nakakatanggal ng fats. Broccoli. Nakakaiwas din ito sa mga sakit katulad lamang ng cancer. Mali na yung sagot ni kasamang Lay. Ano yun? Ang nakapagpapasunog ng taba ba? Oo. Girlfriend, boyfriend, Mr. Mrs. Bakit? Sakit, stress? May orasyon. Wag Kapag na. sunog. Huwag mo na sagutin, PB. Hindi na namin sasagutin. Okay, kaya mga kasama, eat healthy para ang katawan natin ay sexy ngayong summer. Yeah. At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Sin, Wonchong Sin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Yes. Salamat, Pibia. Salamat sa'yo. Ikaw ba'y... sige, mamaya tangali na lang. Sa kaping madilim. Andito na siya, ang sultan na walang kabuhukan. DZXL Ulat Traffic. Yung iba walang kaharian, siya walang kabuhukan. Pero punong-puno siya kasamang Weng ng kahabaan. Kahabaan. Kahabaan ng Tama. daan. Yan sa kanyang teritoryo Kanya yan. Aurora Boulevard. Yan. Rambo Sultan Labay. Bye. Ay kasama nga Weng at Buddy ang kahabaan ng Marcos. Kita mo? May kahabaan. Baan talaga? Haba. Haba yung teritoryo. Haba talaga. Haba talaga ito hanggang doon sa dulo-dulo ang Marcos Highway. Aurora, Marcos. Ang Kumalat na. Oo. Kahapon, Aurora yung kaharian mo, teritoryo. Ngayon, kinupkup mo pati Marcos Highway. Sa'yo na rin. Yung Marcos Highway, dahil banayad yung usad, nagkaroon lamang ng bahagyang buwabagal pagdating sa harapan ng Ligaya dahil merong mga sasakyan na galing sa Pasig nag-U-turn patungo sa bahagi ng Marikina at buwabagal dyan. Pero pagkalampas ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan at muli namang babagal bago sumapit sa Masinan. Sa kabilang linya ay banayad ang usad ng mga sasakyan at muling babagal naman ito pagdating sa Barangka dahil marami na mga sasakyan ang dumadaan sa naturang lugar. Bago ka magmoto, ating pasasalamatin muna si Melchor Balawas dahil sa binigay niyang oras na kinain namin. Balang araw sa bakal, bibigyan din namin, isusuli namin yung oras na kinain natin. Balang araw. One day soon. So, Okay. wala pa siyang ipinapile na claim sa UN. Wala pa naman. Ala pa. What is the motto for today, Sultan? Ito ngayon, tigil lahat ng mga sasakyan, tigil ang mga estasyon. Mula kaliwa hanggang kanan, katamang Weng. Bakit? Yung mga kasama natin sa nabuhay. Asan yung mga army mo? Pakinggan natin. Mga army, nakatutok sila. Itong minuto nito at inaantabayanan. Maging si Jovi de Guzman at Professor Eric Sanuan, nakatigil din, nakatutok. Kwan pa ba? Sila ba ay kompleto pa? Kompleto pa ang aking mga army. Pwede pakinggan natin sila. Kunting isang hiyaw lang. Sige nga. Okay. Kunting hiyaw ng aking Labay Army. mga army. Ito, hiyaw, army. Hiyaw. Yeah! Kompleto pa.
Yung Kompleto, lumabas na larawan, picture, Sultan, hindi yun totoo. kayo. Oo. Hindi yun. Bukumpleto kayo. Kompleto kami. Yan. Okay. So 2007 pa yun. Wala ba NBI dyan? Pumasok? Nakamahigpit ang seguridad dito sa Marcos Highway. Kaya sa mga tao ko ay bantay sarado. Oo. Yung Baka may nagpanggap na kwan dyan, ha? Media, pero NBI pala. Wala. wala, tinitingnan ng ID. Oh. Okay. Buti. Okay. Oo. Huwag ka Sige. mag-alala hanggang alas 8 tayo. Moto. The real men don't date the most beautiful girl in the world. They date the girl who makes their world beautiful. Ayos, Tagalogs. Tagalog, kasamang weng, ang tunay na lalaki. Kapag ikaw ay tunay na lalaki, hindi ka nakikipagtipan sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Nakikipagtipan sila sa babaeng nagbibigay ng maganda sa kanilang buhay. Yan daw ang palusot ng mga pangit na lalaki. Parang ano lang yan. Waki. Oo. Ganyan lang yan. Thank you, bye! Thank you very much, kasamang weng at buddy. Kasama mo sa kahabaan ng Marcos Highway. Silvestre. Labay! Tata! Alright, Salamat, Tultan! Gusto nyo ba ho magnegosyo ng printer cartridge siya? Remanufacturing yung Cartridge World, ang world #1 printing cartridge manufacturer o remanufacturer. Ngayon, ginawa na hong mas afford, mas abot kaya yung franchise. Yan, kung gusto nyo mag-franchise, ito maganda. Cartridge World, sa kalidad at serbisyo, world class ho dito. Para sa easy acquisition plan, tawagan sila sa 893-7012, 893-7012, at 0917-791-2068. 0917-791-2068. Hanapin si Miss Babylene Newfield. Cartridge World ho yan. At dire-diretso mga naglalagablabo ng mga balitang tatak alamin ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ng Webes, March 7, 2013. Bilis, Webes na. Ay, Iernes talaga. na naman bukas. Kasama niyo ho sa Serbisyo Publiko. From the city of Zamboanga, Isares Primo Hermano, Weng de la From the Peña. province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagabla na mga balita. Naglalagablab na mga balita. 558